Pwede bang kumontra sa Santo Papa? Simple po ang tanong, pero delikado ang sagot kung mali ang pagkakaintindi mo. May dalawa pong extreme ngayon. May mga nagsasabi na kailangan mong sundin lahat ng sinasabi ng Santo Papa. May iba naman na pwede mo siyang i-ignore kung ayaw mo. Now, tama ba ito? Ang katotohanan po ay parehong mali ito. At kung hindi mo po ito maintindihan, pwede kang mahulog po sa dalawang peligro: blind obedience at rebellion against the church. Kaya ngayon po lilinawin natin ito. Ano ba talaga ang tamang paninindigan ng isang Katoliko? Ang Papa po ay hindi simpleng leader lang. Siya po ay successor ni Saint Peter, visible head ng simbahan sa lupa. Sinasabi nga po in Luke chapter 10 verse 16, "He who hears you hears me." At ang sinasabi po sa CCC 882, ang Papa ay source ng unity sa simbahan. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tinanggap mo ang Santo Papa, tinatanggap mo ang authority na itinatag ni Kristo. Kapag tinatanggihan mo siya, delikado ka sa pagkawala ng unity. Ito pong pinaka-misunderstood. Now, infallible ba ang Papa sa lahat ng sinasabi niya? Ito po kasi yung pinaka-misunderstood. Hindi. In CCC 891, ang Papa ay infallible lamang kapag nagsasalita siya bilang Pope, officially or ex cathedra, tungkol sa faith and morals para sa buong simbahan. Now, ibig sabihin po nito, hindi po lahat ng sinasabi niya ay infallible. Halimbawa na lamang po, interviews, opinions, pastoral decisions, mga practical judgment. Hindi po ito automatic na infallible. Now, ang tanong, pero may authority pa rin ba siya? Yes. At ito po ang hindi alam ng marami. In CCC 892, religious submission of mind and will. Ito po ang sinasabi dito. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo siya tatratuhin na parang opinion lang, or suggestion lang, or optional lang. Kundi may respeto, may openness, may willingness na umunawa. Importanteng linya po ito. Hindi po blind obedience, hindi po total rejection. Ito po ay dapat faithful listening. Now, pwede ka bang magtanong o mahirapan? Yes, at ito po ang dapat mong malaman. Ang isang Katoliko po ay maaring magtanong, maghanap ng linaw, mahirapan intindihin, mag-struggle. Pero paano? Sa humility, sa prayer, sa pag-aaral, sa paghingi ng guidance. Hindi po dapat ganito na mocking or attacking or disrespecting or spreading division. Now, kailan po nagiging delikado ang disagreement? Ito pong pinaka-critical na bahagi. Pero hindi lahat po ng disagreement ay mali. Pero may punto po kung saan ang simpleng hindi ako sangayon ay nagiging spiritual na danger. At dito po nagkakamali ang marami. Una, normal ang mag-struggle. Linawin pa natin ito. Normal ang magtanong, normal po ang mahirapan, normal ang hindi agad maintindihan. Hindi ka po nagiging masamang Katoliko dahil may struggle ka. Pero may linya po na hindi dapat tawiran. Kapag ang disagreement ay nag-transform sa mga sumusunod, una, rejection ng authority, hindi na po ito simpleng hindi ko pa maintindihan. Ito po ay nagiging hindi ko siya tatanggapin. Or ito po ay nagiging wala akong pakialam sa sinasabi niya. Bakit delikado po ito? Dahil ang tinatanggihan mo po ay hindi lang tao, kundi ang authority na itinatag mismo ni Kristo. In Luke chapter 10 verse 16 sinasabi, "He who hears you, hears me." Kapag tuluyan mong tinatanggihan ang Santo Papa, nagiging pattern ito ng pagtanggi sa simbahan mismo. Pangalawa po, pagmamaliit at pagkawalang galang. Ito po ang mas subtle pero mas mapanganib. Memes na nang iinsulto sa Santo Papa, or sarcasm, or mockery, or disrespectful comments against sa Santo Papa. Well, mukhang joke lang, mukhang simple lang, mukhang ordinary lang, pero unti-unti po nitong sinisira ang respeto sa authority. Now, bakit po ito seryoso? Dahil ang puso po na nawawala ng respeto ay unti-unti pong nawawala ng obedience. Pangatlo po dito, kapag ang disagreement ay nagli-lead na sa division. Ito po ang pinakadelikado sa lahat. Kapag ang isang tao ay nag-spread ng confusion, naghihikayat ng rebellion, gumagawa po ng kampo laban sa Santo Papa, nagtuturo ng sariling authority, hindi na po ito personal struggle. Ito po ay pagkakalat ng division. In Romans chapter 16 verse 17 sinasabi, "Watch out for those who cause divisions." Maliwanag po yan. Pangapat po, kapag ang disagreement ay naghihiwalay na sa unity ng simbahan.
Dito na po pumapasok ang tinatawag ng simbahan na schism, CCC 2089. Ang pagtanggi sa pagpapasakop sa Santo Papa ay schism. Anong ibig sabihin po nito? Hindi lang po ito disagreement. Ito po ay pagkakahiwalay sa katawan ni Kristo. In Canon Law 1364, the schism ay maaaring magdala po ng excommunication. Ibig sabihin po dito, hindi na po ito simpleng issue ng opinion. Ito po ay issue na ng kaligtasan at communion sa simbahan. Now, kapag ang disagreement mo naman ay sumisira na ng unity sa loob ng simbahan, well, that is already dangerous. Ngayon, saan po tayo lulugar? Ito po ang struggle ng maraming Katoliko ngayon. Susunod ba ako kahit hindi ko naiintindihan ng Santo Papa? O lalaban ba ako kung hindi ako sang-ayon sa Santo Papa? Dalawang extreme po na mali. Una, blind following. Walang tanong, walang understanding, basta sunod lang. Ang problema po dito, mababa ang faith maturity. Madaling malinlang. Wala pong personal na conviction. At ang pangalawa po dito is total rejection. Lahat na lang kinukontra. Wala nang respeto. Sariling opinyon na lang ang ginagawang basihan. Ang problema po dito, nawawala na po ang unity. Nagiging sariling authority na. Nagpapalayo na sa simbahan. Now, ano pong tamang posisyon? It should be faithful, humble, obedient, thinking Catholic. Ano pong ibig sabihin nito? Faithful dahil nananatili ka pa rin sa simbahan. Humble dahil marunong ka pa rin magpakumbaba. Obedient dahil may respeto ka sa authority. Thinking dahil gumagamit ka ng isip, hindi bulag. Sinasabi nga in Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala ka ng isip. Ibig sabihin po nito, may tiwala ka na ang Diyos ay gumagabay sa simbahan. Bakit mahalaga ang unity? Because in John 17:21 sinasabi that they may all be one. Ito pong panalangin ni Jesus bago po siya mamatay. Hindi niya po ipinalangin na maging successful kayo ha, maging powerful kayo ha, maging isa kayo. Yan pong sinasabi ni Kristo. Bakit unity? Dahil ang simbahan po ay isang katawan. In 1 Corinthians 12:12, one body, many parts. Kapag naghihiwa-hiwalay ang katawan, nako po, namamatay po ito. Ito pong reality ngayon. Sa social media, mabilis pong mag-react, mabilis mag-judge, mabilis mag-reject. Isang clip lang, nako, isang quote lang, may division na agad. Ito pong delikadong tanong. Naghahanap ka ba talaga ng katotohanan? O naghahanap ka lang ng kakampi? Gusto mo bang matuto? O gusto mo lang patunayan na tama ka? Ito pong masakit na katotohanan. Minsan, hindi ang papa ang problema, kundi ang puso natin na ayaw magpasakop. Ano pong pinakamalalim na issue dito? Sa huli po, hindi tungkol yan sa theology lang. Hindi po yan tungkol sa doktrina lang. Ito po ay tungkol sa puso mo. Self-examination. Tanungin mo po ang sarili mo. Handa ka bang makinig kahit mahirap? O pipiliin mo lang ang gusto mong marinig? Handa ka bang magpakumbaba kahit hindi ka sang-ayon? O ipipilit mo ang sarili mong opinyon? Handa ka bang manatili kahit may struggle? O aalis ka kapag hindi ka comfortable? Sinasabi nga po in Luke chapter 9 verse 23, deny yourself, take up your cross. Minsan po ang cross mo ay hindi agreement, kundi obedience kahit may hirap. Kaya ang tunay po na Katoliko ay hindi po perpektong sumasang-ayon lang sa lahat, kundi nananatiling tapat kahit nahihirapan. Sa huli po, ang tanong po dito ay hindi agree ka ba sa Santo Papa? Kundi ang tanong po dito, mananatili ka ba sa simbahan kahit hindi mo naiintindihan ang lahat? Nasa sa inyo na po ang sagot. Now, pwede bang kumontra sa Santo Papa? Pwede kang mahirapan, pwede kang magtanong, pero hindi po pwede ang disrespect, hindi po pwede ang division, hindi po pwede ang rejection. Dahil sa huli po, ang issue ay hindi po agree ka ba, kundi nananatili ka ba sa simbahan. Kapag ang disagreement mo ay nagdala sa iyo palayo sa unity, hindi na po iyon paghahanap ng katotohanan. Ito po ay paglayo na kay Kristo. Kaya tanungin niyo po ang sarili niyo ngayon. Ikaw ba ay naghahanap ng katotohanan o mabilis lang mag-react sa hindi mo gusto? I-comment niyo po ang inyong pananaw sa ating comment section. Please like and share po ang video na ito kung nakatulong at suportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.